So what's up mga tol, it's me again, your Kuya Nasa at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. Pero bago po ako magsimula, gusto ko po munang ipahatid sa inyo yung aking taus-pusong pasasalamat para dun sa mga taong mula sa unang araw pa lang po na nagsimula tayo ng YouTube channel natin dito tungkol kay Sitaw, ay nandyan na po sila. So maraming salamat po sa inyong pagmamahal at sa walang sawang suporta at sa napakalawak na pangunawa para sa akin, no? So maraming salamat po. At syempre para din po dun sa mga tao na along the way na natin nakasama at na pinagtiwalaan din nila tayo at talaga namang nagko-comment sila, nagla-like sila, nag-share sila. So maraming salamat po sa inyo nang dahil po sa inyong lahat. Ngayon po naabot ko na yung 1,000 subscriber kay YouTube. So looking forward po, sana po ma-monetize na tayo. Nakapag-apply na po tayo ng monetization program. So once na ma-approve na po yun at yun na, magtutuloy-tuloy na po, no? So aiming for the next target na po tayo. Syempre ibabahagi ko yun ngayon sa inyong lahat kung ano po yung next goal na gusto kong abutin. At syempre gusto kong ibahagi sa inyo yung mga dating pangarap lang o kumbaga yung mga hinahawakan ko noon no nag-uumpisa pa lang din ako kay Sitaw na katulad ninyo. So sana makapagbigay ito ng inspirasyon sa lahat ng mga taong nagsisimula pa lang kahit wala ka pang affiliates ngayon. Men, dyan din ako galing. Diyan din ako nagsimula. Pero kumapit lang ako at naniwala lang din ako sa sistema ni Sitaw at sa sarili ko, tinrabaho ko. Kaya naman nandito ako sa harap mo, nagbabahagi ng karanasan ko ngayon. So sana umabot ka rin sa point na nandito ka na sa harap at nagsasalita sa maraming tao na nangangarap na kagaya mo ngayon. So huwag kang panghihinaan ng loob tol dahil lahat ng mga kabiguan nandito lang yan. Hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka talo. Maniwala ka sa akin. So ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo yung mga naging success at syempre yung mga naging resulta natin na dating akala natin hindi ko kaya. Pero dahil nga hindi ako naniwala sa salitang hindi ko kaya, ngayon meron na tayong konting resulta kahit na paano. At syempre ibabahagi ko rin sa inyo yung kung magkano na yung kinita ng wallet natin mula nung araw na naglabas ako ng 40k dito sa wallet natin. So siguro hindi ninyo napapansin yung araw na in-upload ko yung video na yan. Sa ilalagay ko dyan sa screen. So kung matatandaan ninyo, sabi ko ang nakalagay doon sa thumbnail natin is cash out. So naglabas ako noon ng 40k. So ngayon tignan natin kung sa loob ng isang buwan kasi mula nung araw na in-upload ko yung video na yan is isang buwan ngayon. So ibig sabihin, tignan natin kung gaano ba kalaki yung pumasok sa akin nang wala akong ginagawa sa loob lang ng isang buwan. Nang sa ganun naman makapagbigay na naman ako sa iyo ng karagdagang motivation na kaya mo din to tol, maniwala ka sa akin. Hindi man ganung kalakihan pero nagawa ko nang hindi ko siya pinagtatrabahuhan. Kumbaga focus lang ako, process ng order. Tapos syempre dahil namigay din ako ng referral before, meron pumasok sa mga affiliates ko. Syempre ipapakita ko yun sa inyong lahat ngayon. Nang sa ganun naman is ma-inspire din kayo na darating yung araw na kayo naman yung kumikita ng ganun kahit natutulog lang kayo. So hindi na ako magpapakatagal pa dahil pasasalamat lang naman tong video ko at syempre pagbabahagi pa rin ng positive mindset para sa lahat ng mga taong kagaya natin na nangangarap lang noon. Gusto ko magpatuloy lang kayo. Kaya gawin nyo kong example mga tol dahil kung nasan kayo ngayon, dyan din ako galing noon. Tinuloy-tuloy ko lang yung pagkatrabaho dun sa platform na talaga namang hindi naman tumutuloy yung pawis ko para lang kumita ng ganyang klase ng pera, no? So ngayon gusto kong ibahagi sa inyo yung mga kapositibuhan na nangyari sa akin at yung mga resulta rin na nangyari sa akin. Nang sa ganun naman is lalo kang kumapit at ituloy mo lang yung ginagawa mo dahil nasa tamang daan ka na. So ano pang hinantay natin? Intro! Pasok! Okay mga tol, alam nyo nung unang-una kay Sitaw nung nagsimula kami magsitaw, no? So, ang sabi ko rin sa sarili ko noon, totoo ba yan? Parang hindi naman yata posible yung ganyang klase ng sistema, no? Na wala kang gagawin tapos kikita ka, magpipick up ka ng order. Paano ka makakapagbenta? Yung mga ganong klase ng tanong is dumaan din sa akin yan. Siyempre, hindi naman natin may iwasan yun eh. Siyempre, di pa naman tayo nakakita ng ganong klase ng sistema before, di ba? So, alam natin na pwede tayong mag-dropship pero tayo yung magmamarket. So, dun pa lang sa point na yun, medyo talagang nalaki na kagad yung mata ko at sabi ko na, scam yan. Gumuno na kagad ako. Yun naman syempre yung kalimitan na magiging sagot natin. Pero syempre dahil nga sa sobrang gigil ko na talagang gusto ko na talagang magkaroon ng negosyo, hindi naman ako huminto sa salitang yun lang. Syempre ginawa ko yung part ko. Siyempre kahit paano, naghanap kami ng mga posibleng pwede naming kapitan para lang magsimula kami. So nung panahon na yun talagang sobrang labo pa ng lahat ng sabihin mong pwede nyong kapitan ngayon, no? Kaya hindi ko talaga maintindihan yung mga tao na hanggang ngayon hindi pa rin sila nag-uumpisa. Halos ang dami na nga nagpapatunay,
Halos yung mga papeles ni Sitaw, lahat planchado na, yung opisina nandyan na, may mga produkto na, napakarami ng mga nakareceive ng mga produkto, kaya hanggang ngayon hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon is nandun pa rin sila sa salitang scam yan. Ang dami ng kumita, limpak-limpak na pera hanggang ngayon, nandun pa rin sila. So hindi ko talaga sila maintindihan. Minsan kasi yung mga kahinaan natin ng mga tao, itinatago na lang natin sa mga salitang yan eh. Pero ang totoo niyan, kabado ka lang, takot ka lang mawalan ng pera. So doon pa lang ibig sabihin, hindi yung dahilan na scam yan ang talagang dahilan mo. Ang totoong dahilan mo is takot kang mawalan ng pera. Hindi ka kasi gumagawa ng sarili mong research, hindi mo alam kung paano magsisimula ng pag-aaral, paano mo titignan yung isang platform. Kung totoo ba na negosyo yun or hindi talaga, nakikisigaw ka ng nakikisigaw, hindi mo naman alam kung ano yung sinisigaw mo. Hindi mo alam kasi yung epekto na hindi ka na nga nagsimula para baguhin yung sarili mo, nang hatak ka pa, nang damay ka pa. So please lang, kung ayaw magsimula, isarado mo na lang yung bibig mo. Kasi alam mo naman sa sarili mo na hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. So kung ikaw, magdunong-dunungan ka pero nagsasabog ka ng kapositibuhan, kahit hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo, basta positibo, meron taong nakarinig sa'yo at ginawa kung ano yung ginawa mo, sinasabi mo na positibo, magkaroon siya ng resulta, at least positibo yung resulta niya kahit na hindi mo nakuha. Ibig sabihin, nakatulong ka dun sa tao kahit sabihin mong hindi ka sigurado doon sa positibong sinasabi mo. Kung magsasabi ka dun sa mga negatibong mga sinasabi mo na hindi ka naman sigurado, tapos sablay ka pa, yung sinasabi mong scam, hindi naman pala scam. So anong sakit nun, di ba? Parang hindi ka na nga nag-move on, hindi ka na nga naka-move forward para sa sarili mo, nandamay ka pa. Kaya kung ikaw, sa tingin mo, hindi para sa iyo yung isang sistema na to dahil tamad ka, dahil takot ka, hindi ka marunong mag-research, nandyan na nga sa kamay mo yung mga paraan para makita mo kung ano yung mga dapat mong makita, hindi mo pa rin ginagawa, tapos sisigaw ka ng kung ano-ano dyan, nandadamay ka pa, huwag ka na lang sumigaw. Kasi alam mo naman sa sarili mo na hindi sapat yung mga datos, mga data na hawak mo para sabihin mo yung mga bagay na ganun, di ba? So kung sa umpisa pa lang po na paghakbang ninyo kay Sitaw, tong mga ganitong klase na ng tao kagad ang masasalubong ninyo, dito pa lang po masusubukan na kayo kagad kung gaano po katatag yung paniniwala ninyo doon sa kagustuhan ninyong magkaroon ng negosyo. Bakit ko po ito sinabi? Kasi nung pagpasok ko po kay Sitaw, 2 araw pa lang, nakakita na ako sa mga Facebook na mga post na kung ano-ano mga masasamang balita tungkol kay Sitaw dahil nga nung mga panahong ito hindi pa ganun kaplansyado yung registration form ni Sitaw kay SEC. So nung panahong ito talagang hindi pa tugma yung registration form ni Sitaw doon sa Security Exchange ng Pilipinas. Kaya naman kada makaka-encounter ako ng mga ganitong tao na nagpapakita sila ng mga patunay para sa kanila na si Sitaw hindi daw rehistrado sa SEC. Nung mga panahon na yon is nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan na lang ako. So kakasabi ko sa sarili ko na kaya ko to, hanggang hindi ko na malaya na tumagal na pala ako ng 1 linggo kay Sitaw. So nung 1 linggo na yon, alam nyo kung ano yung nangyari? Nagkaroon ng banibagong announcement yung attorney ni Sitaw kung saan pinoproteksyonan niya lahat ng mga nagtatrabaho kay Sitaw, pati yung mga binibigyan niya ng mga babala, yung mga nagsasabi ng scam si Sitaw, so ganito, ganyan, so ganon, ganyan. So doon sa bagay na yun, parang nabuhayan ako ng loob na sige kako, meron palang private attorney si Sitaw. So sa tingin ko, marami pang babaguhin o marami pang magbabago dito sa sistema na to. So doon parang sabi ko sige kapit lang. Total nandyan naman yung platform at meron silang opisina. Sabi ko gano'n, sige tuloy ko na lang to. Basta tuloy-tuloy lang ang proseso. So sa hindi ko na lang namamalayan, tumagal na pala ako ng 1 buwan tapos nararamdaman ko unti-unti yung ginagawa nilang pagbabago sa platform na talagang paganda ng paganda. Tapos yung paglabas ng mga malilinis na papel na ni Sitaw, inaayos na yung mga papeles, sabi ko eto na. Yun na yung time na nakalipas siguro mga after 1 month and a half yata, doon na ako nag-start mamigay ng mga referral code ko noon. So from that day, talagang tinrabaho ko na. Sabi ko ayos na, pwede na to. Kasi ayos na yung registration form sa SEC. Doon na ako nag-start mamigay ng referral. So ngayon, nung nakapagbigay na ako ng mga referral code, yung mga upload ko nun sa video dati, kahit sabihin nyo na break time ko, sabihin nyo kakain lang ako ng 1 oras, lalabas ako, bibideo ako, sa umaga magkakape ako, pinapakilala ko si Sitaw, ganun ganyan, ganito, ganun ganyan, etc. Hanggang sa hindi ko namamalayan na talagang merong mga taong nag-PPM, na talagang meron pala talagang tao sa likod ng monitor ng cellphone mo, sa likod ng monitor ng computer mo,
Yung mga gano'n na magugulat ka na talaga na, oo nga, totoo pala talaga na meron pala talagang makakaabot sa'yo tungkol sa pamamagitan lang ng social media. So yun, kada may magko-comment, mag-i-inquire sa akin, ina-assist ko lang ng ina-assist. So nagugulat na lang ako yung bilang ng mga affiliate ko is nadadagdagan. So hindi ko na namamalayan na nagkakaroon na ako ng profit doon sa mga affiliates ko. So doon din ako nag-start na parang masanay o yung sarili ko na paano magsalita sa camera, paano ko ipakilala si Sitaw, sa mga tanong nila. Doon din ako nagkaroon ng idea kung ano ba yung mga dapat kong aralin eh. Kasi halos iisa lang naman yung tanong nila eh, no? Tapos meron talagang mga matatalino at mauusisa talaga na alam nila kung ano talaga yung kailangan nilang itanong. So syempre, ang kagandahan kay Sitaw, meron tayong mga account specialist na tinatawag. So ang kagandahan lang kasi dito nung mga panahong ito is talagang hindi pa ganun karami yung mga sellers. Talagang once na lumapit ka ron sa account specialist mo is madali ka nilang may assist. At the same time, yung mga magagaling na mga seller ngayon na nagbibigay ng mga affiliate, mga referral code nila is hindi pa rin ganun karami yung mga sellers na hawak nila, yung mga affiliate nila. Once na magtanong ka sa kanila, i-approach ka nila kagad. Kumbaga makukuha mo kagad yung mga tanong, mga sagot na kailangan mo na inilapit mo sa kanila. So yun ang kagandahan. Bakit kamo mabilis kang mag-grow? Kasi kahit kamo na hindi mo alam kung saan mo kukunin yun, kaka-research. Siyempre nung mga panahong yun, wala pa naman kayong makikitang details tungkol kay Sitaw doon sa web eh. Kahit anong hanap nyo tungkol kay Sitaw, wala kayong makikita sa web. Bagong-bago nga eh, di ba? So ngayon, pagka nag-research kayo sa web ngayon tungkol kay Sitaw, may mga makikita na kayo na gumagawa ng reviews tungkol kay Sitaw na madali nang makita yung informasyon ni Sitaw, kung ano yung pagkakakilanlan ni Sitaw, sino yung CEO ni Sitaw, kung anong klaseng negosyo si Sitaw, kung kailan itinatag si Sitaw, anong klaseng negosyo yan. Ngayon, marami na kayong makikita. Talagang napakadali nang intindihin, aralin ng platform. Kaya ako nagtataka na hanggang ngayon pala, meron pa rin talagang mga taong nagsasabi na scam pa rin si Sitaw. So, almost 1 year na, no? This coming October 22, magwa 1 year na si Sitaw. So, congratulations at happy anniversary sa ating lahat, mga Sitaw seller. So, ngayon, dahil nga sa pagpupursyon natin, syempre sa kagustuhan nating i-maximize o ma-maximize yung kakayahan ng platform na kumita, nagbigay ng mga referral code. Kaya ngayon ang lagi kong payo sa inyo di ba? I-maximize ninyo yung kakayahan ng platform na kumita. Kasi nung mga panahong yun, sinabi ko talaga na meron akong isang upload na video dyan kung ilan o gaano katagal yung estimated time ko kung bago tayo makapag-ROI kay Sitaw. Sinabi ko dun 8 to 10 months. Isipin nyo yun mga tol, ganun kahaba yung estimasyon ko pero G pa rin ako kay Sitaw. Kumbaga hindi ako nagpapigil sa mga ganung panahon. Expected ko, alam ko na ganun lang kalaki yung kitaan kay Sitaw. So habang nakatali nga ako sa kontrata ko dito sa ibang bansa, ang kagandahan dito, meron akong passive income na inaasahan. So, ibig sabihin, sa loob ng 8 buwan, tama-tama, mag-1 taon na rin ako sa kontrata ko, ibig sabihin, ROI na ako. Pwede, sabi kong ganun. Walang dahilan para hindi ko ituloy ito. So, ang nangyari lang sa akin, talagang sobrang ganda na hindi ko naman akalain na ganun pala kaganda yung platform. Akalain nyo sa loob lang ng 5 buwan, ROI na ako. At hindi lang basta ROI. Dahil nagulat ako nung chinek ko yung wallet ko. Ibalik kung magkano yung total ng kinita ko, di ba? Binidyo ko yun dito kung magkano yung nakita kong amount, kung magkano yung nagkitaan ko kagad. 100 plus kagad. Diba? Hindi lang ako basta ROI. Kumbaga, meron pa akong kita na 100 plus kagad. So, gaano kaganda yun mga tol? Napakalayo. So, ina-expect ko na sa loob ng 8 hanggang 10 buwan bago ka maging ROI. Ibig sabihin ng ROI na to, kung magkano yung perang ipinasok ko doon sa loob ng platform, pwede ko siyang ilabas ng buo at may iwan yung same amount doon sa loob ng platform. Just keep doing the same system na ginagawa ko. So, ibig sabihin, mailalabas ko yung puhunan ko na 76,000 tapos may iwan din yung 76,000 doon sa loob ng platform para lang paikutin ko ng tuloy-tuloy kagaya ng ginawa ko para makarating ako doon sa ROI stage. So, ang nangyari, expected ko 8 to 10 months, makakaiwan lang ako doon ng 76,000 sa loob ng platform pero 5 months pa lang meron na akong 120 something na kinita na nandoon sa platform saan kung patuloy-tuloy ko lang siyang pinaikot-ikot. Hanggang ngayon, yun pa rin yung perang ginagamit ko. At naglabas lang ako dyan ng 40,000 at alam ninyong lahat yan dahil binidyo ko yun mismo doon sa YouTube natin. So ngayon nga, yung 1 buwan mula nung araw na naglabas tayo ng 40K. So kaya naman ipapakita ko sa inyo kung magkano na ba ulit yung kinita nung shop natin kay Sitaw mula nung naglabas tayo ng 40,000 doon sa shop natin makalipas lang ang 1 buwan. So ngayon tara doon tayo sa shop natin. So okay mga tol, doon sa mga nakakaalala, kung matatandaan ninyo,
naglabas tayo ng 30,000 dito sa shop natin kay Sitaw. 'Di ba? Tapos nag-iwan tayo ng 100k pa. So ibig sabihin meron tayong iniwan 100k dito sa shop natin para pamproseso natin ng mga order na darating doon sa shop natin. So ngayon tignan natin kung magkano na yung kabuuang laman ng wallet natin. So kung mapapansin nyo rito, meron na tayo ulit 120,796 dito sa freezing money natin. So ibig sabihin, ito palang freezing money natin is kumita na kagad siya ng 20,000. So meron pa tayo ditong 1,717. So kung susumahin nyo yan lahat, meron tayong 121,000. Makalipas lang yan nung isang buwan. So ibig sabihin dito sa loob ng seller's account natin, makalipas ang isang buwan, yung 100k natin is kumita siya ng 21,000. Sa loob lang ng isang buwan yan mga tol ha. Wala akong ginawa kundi mag-pick up lang na mag-pick up. Pick up lang ako ng pick up. Tuloy-tuloy lang. Paikot lang ako ng paikot. And take note, 7% lang yung profit margin natin. Hindi tayo umakyat. Okay? At least meron kayong idea na naman na kung kayo ay mamumuhunan ng 100k dito kay Sitaw, kung 7% lang yung profit margin na kukunin ninyo, is pwede kayong kumita ng walang kahirap-hirap, walang ka-pressure-pressure na automatic 20k kada buwan. Kahit sabihin yung busy pa kayo sa mga trabaho ninyo, o kahit sabihin nyo nag-aalaga kayo ng mga anak ninyo, kahit sabihin nyo na nag-outing kayo, nagtatrabaho kayo, pwede kayong kumita ng 20,000 sa loob ng platform ni Sitaw nang wala kayong ibang ginagawa kundi mag-monitor ng mga order na pinoproseso ninyo. So hindi pa dyan nagtatapos mga tol dahil ito ay seller's account pa lang natin. So ngayon tignan naman natin yung affiliates mula nung araw na naglabas tayo dito ng 10,000 kung matatandaan ninyo ng nakaraang buwan. Isang buwan, eksakto to mga tol ha. So pakikita ko naman sa inyo kung magkano yung pumasok na pera doon sa affiliates natin, sa affiliate commission natin. So ngayon meron na tayong 34,309. So kung matatandaan ninyo nung last video natin ng nakaraang buwan na nakumuha tayo ng 10,000 dito nung same date ngayong araw na to nung nakaraang buwan, nag-iwan tayo ng 1k dito dahil kinuha lang natin is 10,000. So makalipas ang isang buwan, kumita tayo ng 33,000. So isipin nyo yun mga tol, habang busy ako sa trabaho ko, araw-araw akong pumapasok. O kagaya nung mga nakaraan, nagkasakit ako. Pero yung shop ko kay Sitaw, tuloy-tuloy yung progress, tuloy-tuloy yung kita niya. Kahit sabihin mong hindi ako nakakapasok sa trabaho ko, nilalagnat ako, tinatrangkaso ako ng 5 araw. Pero yung shop ko kay Sitaw, tuloy-tuloy na kumikita. Gaano kasarap yung ganun? At the same time, may trabaho ako, kumikita rin ako ng pera, may sahod din ako sa trabaho ko. Gaano kasarap na makatanggap ka ng bonus na 21,000 doon sa seller's account mo at 33,000 dito sa affiliates commission natin. In total, 54,000. Ayaw nyo pa nun? So eto na, syempre hindi naman ganun kadali lahat yon. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo dati, bago ako magsimula kay Sitaw is talagang meron na akong target na araw dyan o kung gaano ko katagal gagawin tong sistema na to na kailangan merong maging resulta. So alam nyo ba mga tol kung gaano yung expected days or years ko na kailangan magkaroon ako ng resulta habang ginagawa ko tong platform na to? Sabi ko 2 years. Kailangan pagkatapos ng kontrata ko dito sa ibang bansa at hindi ako nagkaroon ng resulta kay Sitaw, titigil ako. So, isipin nyo yun mga tol, 2 years yung pagitan ko. Kumbaga yung hinabaan ko yung pasensya ko, yung distansya namin ni Sitaw na kailangan sa loob ng 2 taon habang nagtatrabaho ako dito sa trabaho ko sa ibang bansa. Pagtapos ng kontrata ko, kailangan may resulta ako kay Sitaw. Hindi ba nakakagulat yung resulta sa loob pa lang ng 6 na buwan? Eto na ako. At hindi lang yun, syempre. After ng 1 buwan ng pakikibaka namin ni Sitaw, sinimulan ko na rin pumasok sa mga social media. Tinry ko kung pwede ba akong maging content creator, kung pwede ba akong makahanap ng mga affiliates ko dito sa social media, kaya ko bang gumawa ng mga video, kaya ko bang ipakita yung mukha ko. Ito yung resulta ko ngayon na nasa harapan ninyo ko, pinakikinggan nyo ko, pinagtsatsagaan nyo ko. Tingin nyo mga tol, worth it ba? Yung 6 na buwan na inilaan ko na dati ring bahala na, kaya ko ba? Yung mga ganong klase ng tanong mga tol, dun din naman ako nagsimula eh. So ngayon, eto na ako. Nakaipon na ako ng 1k subscriber kay Sitaw. At the same time, meron akong passive income na 50 mil kada buwan doon sa shop ko kay Sitaw. So ibig sabihin mga tol, mas mamamaximize ko yung pag-iipon at paghahanda ng future para doon sa mga anak ko na nag-aantay sa akin sa Pilipinas. Kaya lagi niyong tatandaan mga tol, yung pinakaunang hakbang natin
Yan yung pinakamalaking why, pinakamalaking how. Hindi nyo naman kasi malalaman yung sagot kung hindi ninyo sisimulan, kung kaya nyo ba talaga. Kung kayo mas pipiliin ninyong makinig doon sa mga negatibong tao, nagkalat yan sa paligid. Kaya nga yan lagi nating naririnig. Pero kung once na marinig nyo kahit dulong-dulo lang ng pangalan ni Kuya Nasa, makinig ka. Hindi kita hahatakin doon sa bagay na ikasasama mo. Alam na alam ko yung pakiramdam ng naghahanap ka ng tao na pwede mong pagkatiwalaan eh. Sa lahat ng mga taong nag-PM sa akin sa Facebook, sa Messenger ko, wala akong inisnab dyan. Lahat sila sinagot ko. As long as nakikita ko yung message nila. Pare-pareho lang tayo ng nilalakaran. Pare-pareho lang tayo ng dinadaanan. At higit sa lahat, pareho lang din tayo ng kagustuhan. Gustong-gusto nating umalis, gustong-gusto nating baguhin yung sistema ng buhay na kinalakhan natin. So paano natin gagawin yun? Simple lang, gusto mong baguhin yung buhay mo, di ba? Di baguhin mo yung crowd na kinabibilangan mo. Hindi yung hahayaan mong tumanda ka dyan sa barangay nyo na kilala mo mula bunsong anak ng kapitbahay mo hanggang sa pinakamatandang anak niya. Alam mo yung kwento kung ilang beses na nag-asawa yung panganay na anak niya, ilang beses na naghiwala yung panganay na anak, kung ilan yung anak niya, kung ilan na yung apo niya. Alam mo lahat yun kasi syempre nandun ka lang sa lugar nyo. Ibig sabihin, hindi ka nag-try na hanapin yung oportunidad kung saan may value ka. Sabi nga nila, kung hindi mo nakikita yung halaga mo doon sa isang lugar na yon, baka sa ibang lugar yung lugar na para sa'yo. Hindi ka lang nag-try. At ang isa pang pinakamahalagang drop dito, kung araw-araw komportable ka sa nangyayari sa buhay mo, na hindi tumatayo yung balahibo mo, na baka mamaya mawalan ka ng pera, ibig sabihin yan araw-araw nasa comfort zone ka. Kasi kapag gumawa ka na ng isang desisyon sa buhay mo na hindi ka na mapakali at inaalala mo anytime na pwede kang mawalan ng pera, ibig sabihin yan nag-try ka na. Kailangan mo na lang aralin, alamin, i-master mo yung sistema para maging successful ka. Kaya nga kami nandito di ba? Para nga alalayan namin kayo. Kasi ako hindi pa naman ako successful. Pero kung ikukumpara dun sa mga taong nagsisimula, pwede mo na akong kapitan. Pwede na kitang alalayan. Kaya kung gusto mong magpa-under sa referral code natin, kauna-unahang pagkakataon ilalagay ko na. So ayan ang ating referral code. Sa lahat ng mga taong gustong magpa-under sa ating referral code, kunin nyo lang yung referral code natin at i-PM nyo ako sa messenger natin. Ako mismo yung magiging account specialist mo na mag-handle ng lahat ng concerns na pwede mong harapin sa mga hinaharap sa pagsisimula mo ng negosyo kay Sitaw. At kung nagdududa ka sa kakayahan ko na ako lang yung mag-handle sa'yo, is mali ka na kagad yan. Dahil sa karanasan ko sa pagninegosyo kay Sitaw, is nakilala ko na kung sino yung mga magagaling na account specialist, yung mga taong talagang pwede nating pagkatiwalaan na hanggang ngayon is mga kaibigan ko na pwede nating lapitan sa oras ng kinakailangan natin na mabilis tayong makakakuha ng tugon sa kanila. Kung kaya naman, lagi ko ngang pinapaalala sa inyo, kung kayo gagamit ng mga referral code at talagang kailangan naman yan, siguraduhin ninyo na gagamitin ninyo yung mga referral code ng mga active seller na talaga namang merong karanasan at nalalaman doon sa platform. At meron din silang mga taong nalalapitan na mga active account specialist na nandoon sa loob ng company ni Sitaw mismo. Nang sa ganon, mas maliit yung tsansa na magkaroon kayo ng troubleshooting doon sa mga account na bubuksan ninyo. Lagi ninyong tandaan na kapag nag-fill up kayo ng form ni Sitaw, dyan pa lang nagsisimula na yung pagiging responsableng seller ninyo na dapat taglay-taglay ninyo in the long run. So paano mga tol? Sana na-motivate ko kayo sa pagbabahagi ko ng konting karanasan ko kay Sitaw. Take note, hindi ko po kayo niyayabangan, okay? Gusto ko lang po nakapitan ninyo yung naging mga pinagdaanan ko, mga karanasan ko, na huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil kung makikita ninyo yung platform natin ngayon, ang laki na ng in-improve. Dahil patunay na naman po yan na tuloy-tuloy ang progreso ng company ni Sitaw. Kaya nasa inyo na lang po yan kung kayo ay bibitaw at magpapaiwan. Sorry na lang po sa inyo kung yun po yung makikita ninyong sagot. So para po ulit sa mga taong gustong magpa-under sa ating referral code, nandyan po sa screen. Again, yung ating referral code. So gamitin nyo lang po yan at i-PM nyo ko. Yung messenger natin is nasa bio. So kita-kits tayo. At gagawa po tayo ng panibagong group chat dun sa mga taong gagamit ng referral code natin. Nang sa ganun naman is meron akong special na oras para sa inyo. So yun lang mga tol at kita-kits tayo sa susunod na update natin tungkol kay Sitaw. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. Sitaw!